Sige mga tao, naalala nyo ba kung paano pinaligal ni Pedro Sanchez ang halos kalahating milyong ilegal na migrante? Oo, naalala nyo ba ito? Hindi pa matagal yon. Sila ang mga taong ito. Sila ang mga taong ipinapasok ng maramihan ni Pedro Sanchez sa Espanya. Oo, tingnan niyo ito. Ipinapakita ng mga taong ito ang kanilang mga kakayahan. Ang mga doktor at ininyerong ito ay dumarating ng milyon-milyon sa Europa. Akala mo Espanya lang, di ba? Hindi lang Espanya, kahit legal o ilegal ang pagdating. Mukhang hindi talaga makapagpahinga ang kanluraning sibilisasyon, lalo na ang Europa. Pinalilibutan tayo ng mga taong nangakong tatapusin nila ang malawakang migrasyon. Pero kahit sila ay hindi bumabagal. Tingnan mo to. Nagulat ako nang marinig ko to. Pakinggan mo si Eva Vladingerbrook. Oh, ayokong gawin to. Puro palabas lang naman to sa politika. Nagbanggaan sina Giorgia Maloney at Pedro Sanchez dahil sa desisyon ng Madrid na gawing legal ang 500,000 asylum seekers. Pero wag nating kalimutan na nadpa siya si Giorgia Maloney na magpasok ng kalahating milyong migranteng manggagawa ng legal sa loob ng 2 taon na ito. Kaya sa huli, pareho lang ang kalalabasan. Pareho nilang pinapalitan ang kanilang mga katutubo mamamayan ng mga imigrante mula sa ikatlong daigdig. Dahil ang mga manggagawang pinili ni Giorgia Maloney na papasukin ay karamihan daling sa gitnang silangan Asya, lalo na mula sa Pakistan at India at Africa. Kaya alam mo, talagang wala akong pakialam kung napapalitan ng ating mga tao ng mga legal o illegal na imigrante. Ayokong mapalitan sila kahit kailan. Kaya nga kami sa Safe Europe Act ay nagsabing hindi at hinihiling namin ang moratorium sa imigrasyon, parehong legal at ilegal mula sa mga hindi kanluraning bansa. Pasensya na, pero kailangan ko sabihin, isa na namang political theater ito. Ang Italia ay isa sa may pinakamababang birth rate sa kanlurang mundo, Italia at Espanya. Nagpasya ang mga tao na mas gugustuhin pa nilang mawala kaysa mapalitan ang mga taong ito. Ngayon, sabi ko nga, legal man o hindi ang pagdating nila, papasok pa rin sila. At ipapakita ko sa iyo kung anong mga tao ang pumapasok. Tingnan mo, bagong labas ang video na ito mula Italia. Sa Naples ito, may turistang inakawan doon. Nakapunta na ako sa Naples, sobrang gulo at marumi talaga ron. Sobrang gulo at marumi talaga. Tingnan mo, kasama ng lalaking ito ang asawa niya at may sumubok kumuha ng kanyang kuwintas. Nagulat siya. Parang, tingnan mo, may lumapit pa. Tingnan mo, hayaan mong tulungan kita. Boom! Tapos may nahulog siya. Sinubukan niyang tanggalin ito. Sinubukan niyang labanan siya. At tingnan mo ito. May isa pang dumating at binugbog siya at tumakbo siya palayo. Iniwan niya ang kasama niya doon sa hindi malamang dahilan. Siguro dahil alam niyang siya lang ang pake nila. Tingnan mo to. Galing ito sa Italia. Ini-interview ni Tyler Olivieri ang bago mong Italianong kasama. Dapat mag-init ang dugo mo dito. Alam ko na ang sitwasyon ito sa Australia. Kilala ko ang maraming Bangladeshi, Pakistani at Afghani. Marami silang anak. 5, 6, 7. Dahil sila ang talagang sumasagad sa kabutihang loob ng mga welfare state. Dahil lahat ng mga welfare state natin, nagbibigay sila. Dagdag na pera bawat bata. Pakinggan ninyo ito. Saan ka galing? Italia. 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 Sige, sa Italiano. Kausapin mo siya sa Italiano. Sige, saan ka talaga nagmula? Talaga, saan? Bangladesh. Bangladesh. Binibigyan ka ba nila ng pera? Para lang sa amin, ayuda para sa pamilya. Ano ang ibinibigay nila sa iyo? 300 kada linggo. Lingguhan, kaya 1,200 kada buwan. Wow, di masama. Ito ay pera. Ang perang ito ay nawawala mula sa isang karaniwang Italiano. Kung marami kang perang pwedeng i-donate, bakit hindi mo nalang taasan ang pensyon ng mga kasalukuyan mong pensyonado? Nag-alinlangan ako. Hintayin mong mapanood. Wala namang naiaambag ang taong to sa ekonomiya ng Italya. At maganda yon. Pero kumikita ako ng magkano? 2,900 para sa Para sa ilang tao, Meron ako 5. Kumusta ka? 5 anak. 5 anak. 5 bata. 5 bata. magkano ang nakukuha mo kada bata?
Benepisyo ng bata, 140 kada buwan. Kaya dagdag na 140 bawat buwan. Ano yon? 700, halos 700 euro, dagdag pa sa kung anuman ang natatanggap na niya. 2,300 plus 700, 3,000, 3,000 para sa wala. Wala. May balbas din siya. Tingnan mo to, may balbas ang taong to. Isa siyang Islamis. Hintayin mong makita mo ang pamilya niya. Bawat buwan. Kaya dagdag na 140 kada buwan bawat bata. Oo, ayos. Dinala niya ang 5 bata mula Bangladesh papuntang Italia, tapos sa Ireland, at tumatanggap siya ng pera mula sa gobyerno. Oo, at pagkatapos, nakilala namin ang mga anak ng lalaking ito na ipinanganak sa Italia na may nasyonalidad na Italyano. 4 na pananaw. Tingnan mo yan. Tingnan mo, lahat sila lalaki at magmamature. Mapupot sila sa Italia. Mapupot sila sa kulturang kanluranin at sibilisasyon. Tingnan mo sila. Pasensya na mga kaibigan. Nabigo ang multikulturalismo at sila ang dahilan. Hindi nila pinapaabagal, bagkus pinapalala pa, tulad na ipinakita ni Eva. 500,000 katao na ganyan ang papasok sa Italia. Sa totoo lang, hindi lang papasok, tingin ko tapos na nga. Sa senso, lalabas na Italyano ang mga Bengali na ito. Tagasan ka? Tingnan mo, magpapakita sila at magpapanggap na Italyano. Nakakatawa, yung nagtulak ng Me Too movement, sila rin nagsasabing, welcome ang refugees. Kailangan natin ng mas maraming pagkakaiba-iba. Ang pagkakaiba-iba ang ating lakas. Pinayayaman tayo ng multikulturalismo at nangyayari ito. Oo, sobrang taas ng SHAs. Pero sa kabilang banda, dinadala natin, hindi lang basta mararahas at sexual na krimen ang ginagawa ng mga taong ito. Tingnan mo to. Kilala mo ba kung sino tong taong to? Si Muhammad Adil Shahzad ang pinuno ng grupong nagpilit sa guro ng Batley Grammar School at pamilya nito na magtago. Para sa mga hindi nakakaalala, mayroong pinatay na gurong Pranses, si Samuel Paty. Noong 2021 o 2022, ipinakita niya sa kanyang mga estudyante ang Charlie Hebdo. Hindi siya nanunuya sa kartoon ng Charlie Hebdo tungkol kay Muhammad. Hindi niya nilalait si Muhammad. Ipinapaliwanag lang niya at tinuturuan ng mga estudyante tungkol sa laylaysit at kalayaan sa pagpapahayag sa Pransya. May isang batang Muslim doon na umuwi. Sinabi ito sa kanilang lokal na mosque at nagbigay ng sermon ang mosque na yon. At sa sermon na yon, may isang lalaking Cheche na tumayo. Pumunta sa kanyang paaralan at pinugutan ng ulo si Samuel Paty. Pagkatapos, may isa pang guro sa Batley Grammar School na tinalakay at ipinakita rin ng cartoon mula sa Charlie Hebdo. Mga Muslim na gumagawa ng mga bagay na Muslimista. Siya ang nasa likod nun, ngunit hindi doon natapos ang kwento. Siya at ang kanyang mga tagasunod ay patuloy na lumalaban sa mga kaaway ng Islam at binigyan lang siya ng parangal ng pulisya ng West Yorkshire. Ang ating pulisya, ang ating burokrasya, ang ating mga gobyerno, ang ating mga institusyon, lahat. Lahat ay sumusuporta sa mga taong ito. Alam mo ba, kakapost ko lang yan sa Twitter. Sabi ko, alam na natin kung kanino ang establishmento. Hindi mahalaga kung anong establishmento, lalo na dito sa UK. Sa Australia, iba naman ang laban. Iba-iba ang labanan natin sa hindi pantay na kapangyarihan sa bawat bansa. Hindi tayo kasintindi ng paggiling sa kaliwa gaya ng UK nitong nakaraang 20-30 taon. Bawat kanluraning bansa ay may sariling banayad na pagkakaiba. Pati na rin sa atin. Alam natin na malakas ang paglaban ng UK establishment sa Britanya, mga Briton at kulturang Briton. Sa kabilang banda, maganda rin ito dahil ipinakita nila ang tunay nilang kulay. At bilang resulta, at dahil doon, mas pinatitibay nito ang determinasyon ng mga lokal na Briton na paalisin ang Islam sa Britanya. At hindi pa ako tapos. Hayaan mo. Hayaan mong magbahagi pa ako ng isa pang balita. Masyadong marahas ang video na ito, kaya hindi ko ipapakita sa inyo kung ano talagang nangyayari dito. At ito ay sa Pransya. Kaya ano na ang mga natalakay natin ngayon? Natalakay na natin ang Italia. Natalakay na natin ang Espanya. Natalakay na natin ang Britanya. At hayaan ninyong tapusin ko ang video na ito sa pinakamasamang balita ng linggo. Itong mga migrante mula sa Hilagang Aprika ay tinadyakan hanggang mamatay ang isang 17 taong gulang na batang Pranses. Namatay ang bata ilang araw matapos koma. Sa kabila ng sakit, maririnig ang mga migrante na tinutukso siya. Napanood ko ang marahas na video. Siya ang batang yon, anak ng isang tao. Pinagtulungan siya ng isang grupo. At patuloy siyang sinisipa, inatadyakan sa ulo. Sa huli,
Habang nakahandusay siya at di na gumagalaw, maririnig mo ang kanyang hingal o hirap sa paghinga. Parang humihilik siya, pero malinaw na hindi. Nahihirapan na siyang huminga. At itong mga asylum seeker na inuusig, na tumatakas mula sa pag-uusig at digmaan, ang mga taong ito ay nagsiselfie at nagpapakita ng victory sign. Ito ang mga taong inaangkat ng 10,000 libo. Kahit ikaw pa si Giorgia Maloney, na nangakong babaliktarin niya ang malawakang migrasyon o isang ganap na kaliwa, woke, baliw na komunista-sosyalista tulad ni Pedro Sanchez. Wala ang pinagkaiba. Kaya dito sa Australia mga pare, naranasan na natin ang multiculturalism. Nagwawala ang mga African at Sudanese gang sa kalsada ng Melbourne. Halos linggo-linggo, may tinataga hanggang mapatay. Nakapanood pa nga ako ng video sa New York. May lalaking mukhang taga-git ng silangan na pinuto ng kamay ng isang puting lalaki. Kitang-kita na wala na siyang kamay. Talagang naputol ang kamay. Literal na mga barbarong ipinapasok dito ang mga ito, mga barbaro. Pasensya na, hindi kami mananahimik. Kailangan naming gamitin ng ganitong pananalita. Isa itong sakuna. Nangyayari pa rin ito. Nandito pa rin tayo. Maaaring nakapagtipon tayo ng mas maraming tao. Maaaring marami tayong naedukahan dahil nagbabago na ang ihip ng hangin. Halimbawa, sa Australia, nagbabago na ang ihip ng hangin. Pero sa aktual, wala pa ring aksyon. Dandang libo o milyon-milyong tao pa rin ang pumapasok sa Europa. Nahinto ito sa Amerika dahil kay Trump, pero napakaraming traidor sa loob ng bakuran. Nasa loob na sila.